Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Sa ating episode ngayong araw, may mga desisyon sa buhay na masasabi natin na sana ay matagal na nating ginawa. Meron ding desisyon na sa huli ay ating pinagsisisihan. At kapag nagsisi na ang isang tao sa hakbang na kanyang nagawa, madalas ay hinihiling niya na sana ay magawa niyang maibalik ang oras. Ngunit ang bagay na yon ay imposibleng mangyari. Para sa kwento natin ngayon, makakaya ba ng isang babae na mapanindigan ang isang desisyon? Kung yon ang naging dahilan para masadlak siya sa isang sitwasyon na mahirap ng alisan. Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga napakaraming nalilimang sa mga kwentong ibinabahagi ng senders ninyo sa inyong YouTube channel. Naisipan ko rin po na mag-share para kahit papaano ay makapagbigay ako ng aral sa inyong mga tagapakinig. Bago ako magsimula ay hayaan niyo munang itago ko ang totoo kong pagkatao sa pangalan na Luisa. May dalawa na akong anak na parehas lalaki sa edad kong 29 at magkaiba ang kanilang ama. Ang panganay ko ay anak ko sa lalaking pinakasalan ko na ang pangalan ay Marvin, habang ang pangalawa ay sa naging ka-live-in partner ko na si Jimmy. Una ko munang ibabahagi ang kwento namin ni Marvin. Nagtrabaho ako noon sa isang bakery. Ako yung nagtitinda habang si Marvin naman ay sa construction. Magkaedad kami, Papa Dudut. Tuwing hapon sa oras ng merienda ay palagi siyang bumibili ng tinapay at soft drinks sa bakery kung saan ako nagtatrabaho. Malapit lang kasi yung ginagawa nilang building sa bakery na yon, kaya madali para kay Marvin ang pumunta at tumambay doon. Walang kaso sa akin kung araw-araw siyang nagpupunta sa bakery dahil bukod sa meron kaming benta ay masaya rin ako na palagi siyang nakikita. Crush ko si Marvin sa totoo lang. Sa lahat kasi ng mga construction worker na bumibili ng tinapay at tumatambay sa harapan ng bakery ay siya ang pinakagwapo sa lahat para sa akin. Simula pa lang ay ramdam ko nang may gusto si Marvin sa akin. Nagumpisa siya sa pabiru-biro sa akin, pangungumusta sa akin hanggang sa biniro siya ng mga kasamahan niya na ligawan ako. Mahiyain kasi si Marvin pagdating sa panliligaw. Kaya siguro nagpatulong na siya sa mga katrabaho niya sa construction upang maipahatid sa akin ang totoo niyang pakay. Isang gabi nang tapos na ang oras ng aking trabaho ay nagulat ako nang naghintay pala siya malapit sa bakery. May inabot siya sa akin na tsokolate at puting rosas. Gusto niya akong ihatid sa bahay para makasabay niya ako sa paglalakad. Dahil sa alam kong mabait si Marvin ay pumayag ako sa pagkakataon ko na rin yon para makasama ang crush ko ng ilang minuto. Hindi kasi gaanong kalayo ang bahay namin sa bakery kaya nilalakad ko lang yon. Habang magkasabay kami naglalakad ay inamin ni Marvin na may gusto siya sa akin at gusto niya akong ligawan. Kaya pala gusto niya na ihatid ako sa aming bahay ay para formal na magpaalam sa nanay at tatay ko na manliligaw siya. Bilang isang babae ay kinilig ako, Papa Dudut. Yung dalawang nauna ko kasing boyfriend ay hindi ako niligawan sa bahay. Si Marvin pa lamang ang gumawa ng ganon sa akin. Tinutuon ni Marvin ang sinabi niya. Nagpaalam siya sa mga magulang ko na nais niya akong ligawan. Pumayag ang nanay at tatay ko. Basta huwag daw muna akong magbubuntis dahil bata pa ako. 22 years old pa lamang ako ng panahon na yon. Sabi pa ni tatay kay Marvin, kailangan daw ay makatulong muna ako sa pamilya ko bago ako mag-asawa. Nahiya akong sinabi sa magulang ko na wala pang ganong mangyayari dahil manliligaw pa lamang si Marvin. Sinabi ko rin kay Marvin na ang pagtulong sa pamilya ko ang priority. Naunawaan niya yon lalo na nang makita niya kung gaano kami nagsisiksika na 6 na magkakapatid kasama ang nanay at tatay ko sa isang maliit na bahay. Dahil sa ako ang panganay at ang tanging nasa hustong edad para magtrabaho sa aming magkakapatid ay nangako siya sa mga magulang ko na kung magiging kami man ay hindi niya hahayaan na magkaroon ako ng dagdag na responsibilidad kagaya ng pagkakaroon ng anak.
Nakita ko na seryoso si Marvin sa akin kaya sinagot ko siya, Papa Dudut. Kapag tumatambay siya sa bakery ay palagi na siyang kinakantsawan ng mga katrabaho. Kilig na kilig ako kasi hindi ko inaasahan na yung crush ko dati ay boyfriend ko na. Parehas kaming nabibilang ni Marvin sa mahirap na pamilya kaya hindi na ako umaasa na magde-date kami sa magagandang lugar at mamahaling restaurant. Ayos na kami sa pagkain ng pares o kaya ay fishball at kikiam tuwing mansari namin. Hindi ako nagrereklamo kapag plastic na bulaklak at mamurahing chocolate ang natatanggap ko mula kay Marvin. Kontento na ako sa ganung bagay dahil nauunawaan ko kung hanggang saan ang kakayahan niya pagdating sa pagreregalo. Naintindihan ko na may pamilya rin siya na tinutulungan at kagaya ko, ang pamilya ang dapat na priority namin. Marami kaming pangarap na binuo ni Marvin, Papa Dudut. Isa na dyan ang magkaroon ng simpleng bahay, may kasal at magkaroon ng anak. Kahit parang imposible na matupad ang mga yon dahil tagilid na kaagad kami sa pagkakaroon ng bahay dahil talagang kapos kami ay hindi ako tumigil sa paniniwala na darating din ang swerte namin ni Marvin. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Nabuntis ako ni Marvin. Aaminin ko na naging mapuso kaming dalawa. Nagpadala kami sa tukso kaya may nangyari sa amin at nagbunga yon. Takot na takot ako, Papa Dudut. Alam ko na isusumpa ako ng nanay at tatay ko kapag nalaman nila na buntis ako. Pero ang sabi ni Marvin ay hindi namin magagawang ilihim ang aking pagbubuntis. Kailangan naming sabihin yon sa magulang ko para matulungan nila kami. Magkasama kami ni Marvin na sinabi sa nanay at tatay ko ang aking kalagayan. Kagaya ng inaasahan ay galit na galit sila. Nasampal ako ni tatay at sinuntok niya si Marvin. Sinumbatan nila kami. Hindi raw kami marunong magtimpe at wala raw kaming utak. Sa kabila ng lahat ay tinanggap na lamang nila ang lahat. Kahit sa side ni Marvin ay ganoon din. Bagaman at nakita namin na disappointed silang lahat sa aming dalawa. Tanggap man nila ang nangyari ay sinabi nila na wala kaming maaasahan na tulong pinansyal mula sa kanila. Alam namin yun ni Marvin, Papa Dudut. Kaya mas lalo kaming nagsipag sa pagtatrabaho at paghahanap ng iba pang pagkakakitaan. Nanghiram ako ng sewing machine at nag-aral akong gumawa ng basahan at pot holder. Ang mahalaga ay merong nadadagdag sa ipon namin ni Marvin para sa aking panganganak. Sa awa naman ng Diyos ay nairaos namin ni Marvin ang pagluwal sa aming baby. Isang malusog na baby boy. Kahit sobrang sakit at hirap manganak ay nawala ang lahat ng yon nang marinig ko ang iyak ng anak ko at ilagay na siya sa dibdib ko. Iyak ako ng iyak habang pinapadede siya dahil sa labis na kaligayahan. Maging si Marvin ay maluha-luha. Parehas kaming nagpasalamat sa Panginoon na malusog ang aming anak. Kinailangan kong huminto muna sa pagtatrabaho upang makapagpahinga. Dahil sa wala kaming sariling bahay ay hindi pa namin kayang mangupahan ay sa bahay muna ni Marvin kami tumira. Para raw may kaagapay ako sa pag-aalaga sa anak namin, Papa Dudut. Nandun kasi ang kapatid at magulang ni Marvin. Ang manirahan sa bahay ni Marvin ay isang praktikal na bagay. Wala nga naman kaming babayaran ng upa kada buwan. Yun nga lang, nahirapan akong makisama sa pamilya ng aking boyfriend. Hindi ko alam kung dahil sa bagong panganak ako kaya masyado akong maramdamin. Pero pakiramdam ko ay hindi nila gusto na naroon ako. Palagi silang nakairap sa akin at may mga pagkakataon na parang pinag-uusapan nila ako ng palihim. Nasabihan pa ako ng nanay ni Marvin na magkikilos daw ako kahit papaano. Hindi yung palagi akong karga ang anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Marvin, sinabihan ako ng nanay mo na ang tamad ko. Kung kaya ko lang ako nang gagawa ng lahat ng dito sa bahay pero may inaalagaan akong baby . Sana alam niya yon dahil nanay din siya. Ang pagsusumbong ko kay Marvin ang nasa kwarto niya kami. Maliit ang kwartong yun ni Marvin, sa sahig kami natutulog at may nakalatag lang na manipis na foam. Huwag mo na lang pansinin si Mama Luisa. Ganon talaga yun. Kahit nung mga bata pa kami hanggang ngayon ay nagagalit siya kapag nakikita niya na wala kaming ginagawa. Paliwanag ni Marvin.
Kahit na hindi ba niya nakikita na kapapanganak ko pa lang? Nagbabawi pa lang ako ng lakas. Tapos kung ituring nila ako ay parang sobrang pabigat ako sa bahay na ito. Ikaw nga itong may malaking naibibigay sa kanila? Himutok ko pa. Kailangan natin makisama sa kanila. Hayaan mo kapag nakaipon na ako ay lilipat tayo ng bahay. Uupa tayo pero wag muna ngayon. Hindi pa kasi ako kampanting mag-isa ka sa bahay at kapapanganak mo pa lang, ang sabi pa niya. Alam ni Marvin na gusto ko na mag-solo kami pero nakuha ko ang punto niya. Mahirap talaga para sa kagaya kong bagong panganak na walang kasama sa bahay kaya nagtiis na lamang muna ako. Ako na ang umiiwan sa mga kasama ko sa bahay kahit medyo hirap ako ay kumikilos ako para gumawa ng ilang gawaing bahay. Hindi na nila ako kailangang utusan. Ginawa ko yon para wala silang masabi sa akin. Yun nga lang dahil sa madalas akong kumikilos at nagbubuhat pa ng mabigat ay nabinat ako. Noon kasi ay nagpapaigib pa ako ng tubig na panligo sa mga kapatid ni Marvin pero nang masabihan akong tamad ay hindi ko na yon ginagawa. Ako na ang nag-iigib ng tubig sa poso ng kapitbahay. Na-ospital ako at malaki ang naggastos ni Marvin hanggang sa makalabas ako. Nagkaroon pa kami ng utang sa ospital dahil doon. Nagalit pa sa akin ang nanay ni Marvin. Pabaya daw ako. Gusto ko siyang sagutin na kung hindi nila ako sinabihang tamad ay hindi ako makakaramdam ng hiya sa kanila at hindi ako palagi mag-iigib ng tubig kapag kailangan ko. Pinili ko na lamang na manahimik at huwag ipagtanggol ang aking sarili. Umiiyak ako kapag ako na lamang mag-isa. Mas okay na yung ganon kesa sumagot ako at masabihan na masama ang ugali at walang paggalang. Iniisip ko na lamang na hindi kami magtatagal sa bahay na yon. Umaasa ako sa pangako ni Marvin na aalis din kami sa poder ng pamilya niya kapag kaya na. Nakita ko naman kung paano magtrabaho at magsumikap si Marvin Papadudut. Alam ko na gusto na rin niya na makapagbukod kami, lalo na noong makaisang taon na ang aming anak at kahit papaano ay nakabawi na ako ng lakas. Pero napansin ko na kahit sinabi ko na sa kanya na gusto ko nang magsolo kami ay parang ayaw pa niya. Kulang pa raw ang ipon niya. Sa kagustuhan na makapag-ipon kami ng mabilis ay naghanap ako ng trabaho. 1 taon na ang anak ko kaya hindi na siya masyadong dumedede sa akin. Kaya na pabantayan ko na siya sa mga kapatid ni Marvin. Hindi na ako nakabalik sa bakery pero nakapasok naman akong waitress sa isang restaurant. Bago sa akin ang ganong trabaho kaya medyo nahirapan ako noong una. Nang kumita na ulit ako ng pera ay noong ko naintindihan si Marvin. Mahirap pala talagang makapag-ipon kapag may anak ka na. Marami kasing pangangailangan ang isang bata. At halos doon lahat napupunta ang mga kinikita ko. Dagdag pa ang pagpaparinig ng nanay ni Marvin na wala raw akong naitutulong kahit meron na akong trabaho. Mas lalo akong walang naipon dahil kinakailangan kong magbigay sa kanila dahil sila ang nag-aalaga sa anak ko. Gusto ko nang sumuko ng panahon na yon, Papadudut. Mahal na mahal ko si Marvin pero hindi ko maiwasan ang mainis sa kanya dahil kahit na anong sumbong ko sa kanya ay palagi niyang sinasabi na hayaan ko na lang. Kami na lang ang makisama. Ayaw ko na sa bahay na yon at gusto ko nang mangupahan kami para hindi na dinumero ang galaw. Pero sa tingin ko ng panahon na yon ay napakalabo pa na mangyari yon. Akala ko dati ay okay lang ang babae na nagkukwento na hindi nila kasundo ang biyanan nila. Pero nang ako nang nakaranas noon ay nasabi ko na totoo nga pala, Papadudut. Hindi ko nila lahat ang biyanan dahil meron ding mabait pero minalas ako na napunta ako sa hindi. Kaya naman kulang na lamang ay lumuhod ako sa harapan ni Marvin para pumayag na siya na lumipat kami ng bahay. Hindi kasi pwede sa amin dahil maliit ang bahay namin, hindi kami kakasya doon. Minsan ay kinausap ko ulit si Marvin. Inip na kasi ako na makaalis sa poder ng pamilya niya. Pero hindi ko na nakita ang kagustuhan niya na mangyari yon.
Parang naging komportable na siya na nakatira kami sa nanay at sa tatay niya. Hindi naging okay ang kinalabasan ng aming pag-uusap. Bakit daw hindi ko maintindihan na hindi pa namin kaya? Sabi ko ay hindi ko nakikita na gumagawa siya ng paraan para makaalis kami. Saka hindi para ba ako nag-iisip na malaki ang natitipid namin sa bahay nila? Anong ibig mo sabihin, Marvin? Na dito na tayo habang buhay? Ang hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, gusto ko na handa tayo bago tayo bumukod. Yun ang hindi mo maintindihan. Luisa, puro sarili mo na lang ang iniisip mo eh. Pabulyaw niyang sabi. Dinamdam ko ng husto ang sinabi ni Marvin sa akin. Higit sa lahat ay siya ang dapat na nakakaintindi sa akin. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob tapos isa rin pala siya sa magdadagdag sa akin ng sama ng loob. At dahil nga sa pag-uusap na yon ay lumamig ako kay Marvin. Pakiramdam ko ay ang anak ko na lamang ang nag-iisa kong kakampi sa bahay na yon. Dumating ako sa punto na mas gusto ko pang nasa trabaho kesa nasa bahay. Kapag kasi nasa trabaho ako ay may mga taong nakaka-appreciate sa akin. Pinupuri ako dahil mahusay akong magtrabaho. Hindi kagaya sa bahay ni na Marvin na kahit lumawit na ang dila mo sa pagod, nang dahil sa mga gawaing bahay ay masasabihan ka pa rin ng tamad. Isa sa mga sinabi kong pumupuri sa akin sa trabaho ay ang regular customer namin na si Jimmy. Nagtatrabaho siya sa isang opisina na malapit sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Kapag nagpupunta siya roon ay ako ang palagi niyang nire-request na kumuha ng order niya at mag-serve, Papa Dudut. Palagi siyang may tip sa akin at nung una akala ko ay natutuwa siya sa serbisyo ko bilang waitress. Pero nagulat ako ng isang gabi nang pauwi na ako ay inabangan niya ako sa labas ng restaurant. Aniya, talagang nag-overtime siya sa trabaho para makakasabay ako sa paglabas ng aking trabaho. Nang gawin yun ni Jimmy ay naalala ko yung panahon na niligawan ako ni Marvin. Yung hinihintay niya ako sa labas ng bakery para ihatid niya ako pauwi sa bahay namin. May sariling kotse si Jimmy. Nag-offer siya na ihatid ako sa bahay pero tumanggi ako. Jimmy, pasensya ka na kung tatanggihan ko ang paghatid mo sa akin sa bahay. Ayoko kasi ng chismis. Baka may makita sa akin na inihahatid ng isang lalaki. Turang ko sa kanya. Ha? Bakit ka naman machichismis? Ta kanyang tanong. May anak na ako at ka-live-in partner. Nakatira ako sa bahay ng mga magulang niya. Baka kasi bigyan nila tayo ng mali siya. Alam mo naman ang utak ng ibang tao ngayon, di ba? Paliwanag ko kay Jimmy. Okay, sorry, hindi ko kasi alam. Pero ihahatid pa rin kita. Kahit siguro hindi mismong sa tapat ng bahay ninyo. Pwedeng sa malapit na lang kung saan ka nakatira para kaunti na lang ang lalakarin mo. Ano sa tingin mo? Ang sabi niya. Pumayag ako sa sinabi ni Jimmy, Papa Dudut. Inihatid niya ako pero hindi sa mismong bahay ni na Marvin. Yun ang naging simula para maging madalas ang paghatid ni Jimmy sa akin pauwi. Malaking bagay yon sa akin dahil malaki ang natitipid ko sa pamasahe. Kaunting lakad lang ang palagi kong ginagawa at nasa bahay na ako. Unti-unti ko ring nakapalagaya ng loob si Jimmy. Akala ko nga ay lalayo siya nang sabihin ko na may live-in partner na ako at isang anak. Pero hindi pala. Mas naging malapit pa nga kami sa isa't isa. Walang kaalam-alam si Marvin na may isang Jimmy na maghahatid sa akin pauwi mula sa trabaho. Ayaw kong sabihin sa kanya kahit kaibigan ko lang si Jimmy at baka kung ano ang isipin niya. Isa pa ay hindi na rin namin naayos ang gusot na nagmula sa huling pag-uusap namin ni Marvin. Nagtuloy-tuloy ang pagiging malamig namin sa isa't isa. Hindi na ako nagkaroon ng interes na makipag-ayos kay Marvin dahil siguro sa atensyon na ibinibigay noon ni Jimmy sa akin. Nang minsan akong ihatid ni Jimmy ay bigla niya akong hinalikan nang akalain ko na aalisin niya ang aking seatbelt. Sinabi ng utak ko na sampalin siya at magalit pero tumuto lang katawan ko na gawin yon. Ngumiti pa ako na parang nahihiya bago ako bumaba. Sa paglakad ko ay lumakas ang kabog ng dibdib ko at may saya akong naramdaman. Kinikilig ako sa kiss na yon ni Jimmy sa akin, Papa Dudut. Alam kong mali na kiligin ako sa halik ng ibang lalaki pero hindi ko kayang dayain ang aking nararamdaman.
Ang hindi ko pagpalag sa mabilis na halik ni Jimmy ay parang naging sign ni Jimmy na gusto ko rin siya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na halikan ako bago ako bumaba ng sasakyan niya. Naging habit na namin ang pag-goodbye kiss. Sa una ay mabilis at smack lang na kiss yon, pero nang maglaon ay mas tumagal ang aming halik. Hanggang sa hindi na kami nakapagpigil at dinala na ako ni Jimmy sa inuupahan niyang apartment at doon ay ibinigay ko na ang aking buong sarili sa kanya. Matapos ang mainit na namagitan sa amin ay doon ako nakaramdam ng pagsisisi. Hindi ko dapat yon ginawa, Papa Dudut. Nasumiping ako sa ibang lalaki. May anak na ako at meron ng Marvin na minamahal. O bakit ka umiiyak? Tanong ni Jimmy sa akin habang magkatabi kami sa malambot niyang kama. Mali kasi ito eh. Magagalit ang asawa ko kapag nalaman niya ito, Jimmy. Hindi na dapat ito maulit pa, ang sabi ko. Asawa? Hindi mo asawa si Marvin. Luisa, may anak kayo pero hindi kayo kasal, kaya hindi ka dapat makonsensya. Turan ni Jimmy. May punto si Jimmy, yon ang naisip ko. Kung tutusin ay pwede akong kumalas kay Marvin anumang oras na gustuhin ko. Hindi kami kasal, anak lang ang nagdudugtong sa aming dalawa. Saka ng panahon na yon ay parang wala na rin siyang gana sa akin. Hindi na ako masaya sa kanya, sakto na may isang Jimmy na dumating sa buhay ko para punan ng mga bagay na hindi na ibibigay ni Marvin. Mas lumalim ang relasyon namin ni Jimmy. Naging kami na at lihim nga lang dahil sa takot pa rin ako sa mga sasabihin at gagawin ni Marvin sa oras na malaman niya na meron akong ibang lalaki. Ganun pa man ay masaya ako sa piling ni Jimmy. Naiikakain niya ako sa mahal na kainan at abibigyan niya ako ng magandang bulaklak at mamahaling chocolates. Hindi kagaya ni Marvin na hindi na naaalala ang aming monthsary. Sa ika-4 na buwan ng relasyon namin ni Jimmy ay napansin ko na nakakahalata na si Marvin na may tinatago ako sa kanya. Nagtanong siya kung bakit madalas akong lumalabas at late na makauwi. Ang sabi ko ay kailangan ko rin na sumama sa mga kaibigan ko at mababaliw na ako sa bunganga ng nanay niya kapag naroon ako sa bahay nila. Ngunit ang dahilan kong yun ay tila hindi niya pinaniwalaan. Hindi ko alam na nag-imbestiga na pala siya. Nagpunta siya sa trabaho ko at doon ay nagtanong-tanong sa ilang kong mga katrabaho. Binantayan niya ako sa labas at nakita niya akong sumakay sa kotse ni Jimmy. Sunundan niya ako nang wala akong kaalam-alam, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay sinakto ni Marvin na wala ang pamilya niya sa bahay nila. Sinabi niya sa akin na alam na nito ang tungkol sa pagkakaroon ko ng ibang lalaki. Naunawaan daw niya ako kung bakit ko yon nagawa dahil masyado siyang naging abala sa pagkita ng pera upang makaipon na siya ng sapat na pera para makalipat na kami ng bahay. Hindi ako galit sa iyo, Luisa. Naging malamig din kasi ako sa iyo. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Handa kitang patawarin basta layuan mo lang ang lalaking yon. May pagmamakaawang sabi ni Marvin sa akin. Okay, lalayawan ko na si Jimmy. Batipid kong tugon. Hindi ko ginawa ang sinabi ko. Sinabi ko lang yon para muling makampante si Marvin. Hindi ko kayang lumayo kay Jimmy. May nararamdaman ako sa kanya at kung hihilingin ang pagkakataon ay handa kong iwanan si Marvin alang-alang kay Jimmy. Patuloy kami ni Jimmy sa aming relasyon. Nalaman ulit ni Marvin na nagkikita pa rin kami kaya naman naging malambing ulit siya sa akin. Panay na ang sabi niya na malapit na siyang makaipon ng pera na gagamitin namin para makapag-solo na kami. Kaunting tiis na lang daw. Huwag ko raw siyang ipagpalit kay Jimmy. Pero hindi ko na kayang magpanggap pa kaya tinapat ko na si Marvin, Papa Dudut. Gusto ko nang tapusin itong sa atin, Marvin. Ayoko na. Hindi na kita mahal, ang sabi ko kay Marvin. Hindi. Paano ng anak natin? Hindi siya pwedeng lumaki na magkahiwalay ang mga magulang niya. Luisa, kahit na hindi na lang para sa akin, para na lang sa anak natin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo kong iwanan. Mahal na mahal kita. Nagsusumamo niyang sabi at may pagluhod pa siya sa harapan ko. Nasa kwarto kami ng gabing yon ni Marvin. Malakas na umiyak si Marvin nang sabihin ko na sasama na ako kay Jimmy. Dahil iyon na ang mahal ko.
Narinig yon ng nanay ni Marvin kaya pumasok ito sa kwarto. Matapos kong sinabi na hiwalayan ko na ang anak niya dahil hindi ko na ito mahal. Kung ano-ano ang sinabi ng nanay ni Marvin sa akin. Masasakit na salitang hanggang ngayon ay masakit pa rin kapag naaalala ko. Nag-impake ako ng gamit habang pinipigilan ng nanay ni Marvin si Marvin para lapitan ako. Hayaan na raw akong umalis total ay wala na akong kwentang babae. Ang sabi pa niya ay huwag ko raw isasama ang anak ko dahil hindi ito papayag na lumaki ang apo nito sa kagaya kong malanding ina. Sige, hindi ko isasama ang anak ko. Pero sa oras na ipagdamot niyo sa akin, oras na dalawin ko siya, ay magkikita tayo sa barangay. Matapang kong pananakot sa nanay ni Marvin. Walang nagawa si Marvin nang umalis ako, Papa Dudut. Tuluyan ko na siyang hiniwalayan at pinili si Jimmy. Naniwala ako na mas magiging maganda at masaya ang buhay ko kay Jimmy dahil ramdam ko na mahal niya ako. Pagmamahal na hinahanap ko kay Marvin nang lumipat kami sa bahay ng magulang niya, pero hindi ko yon nakita. Para kasi sa akin, kapag hindi ko na nararamdaman na mahal ako ng isang tao ay mas pipiliin ko nang umalis sa piling niya. Habang naglalakad ako palayo ay lumuluha ako, Papa Dudut. Naging masakit ang pag-alis ko sa poder ng magulang ni Marvin dahil hindi ko kasama ang aking anak. Gusto ko sana siyang dalhin pero natakot ako na baka magkagulo kami ng nanay ni Marvin. Alam ko kasi na hindi ito papayag na kunin ko ang apo niya. Naisip ko rin kasi na mas maganda kung magsisimula kami ni Jimmy nang kaming dalawa lamang muna. Kapag dumating ang tamang panahon ay saka ko kukunin ang aking anak at ipakikilala ko si Jimmy bilang kanyang ama. Alam ko na magiging mabuting ama si Jimmy sa anak ko dahil palagi niyang sinasabi sa akin na tanggap niya na meron akong anak. Sa sandaling yon ay iniisip ko kaagad ang buhay na naghihintay sa akin sa piling ni Jimmy. Naniwala ko na si Jimmy na ang lalaking nakalaan para sa akin. Siya na ang makakasama ko sa panghabang buhay. Nagulat si Jimmy nang bumulaga ako sa apartment niya na namumugto ang mata at bitbit ang bag na may mga laman ng mga damit ko. Pinapasok niya ako at doon ay sinabi ko ang nangyari. Ang sabi ko ay handa na akong tanggapin ang sinabi niya na hiwalayan na si Marvin para kaming dalawa na ang magsama. Total ay kami naman ang nagmamahalan. Napakasaya ni Jimmy, Papa Dudut. Walang pagsidla ng kasiyahan niya dahil sa wakas ay hindi na namin kailangang itago ang aming pagmamahalan. Wala na akong takot sa tuwing magkasama kami na baka mahuli kami ni Marvin. Sumang-ayon din siya sa desisyon ko na huwag munang isama ang anak ko dahil wala raw magbabantay dito dahil parehas kaming nagtatrabaho. Ang sesa ko rin sa naging desisyon ko dahil sa wakas ay nakasama ko na ang lalaking mahal ko. Araw-araw ay palaging ipinaparamdam ni Jimmy sa akin kung gaano niya ako kamahal. Mas lalo siyang naging sweet nang magkasama na kami. Isinasama na rin niya ako sa pangarap niya at ang gusto pa niya ay magkaroon kami ng anak. Hindi pa rin sumuko si Marvin at halos araw-araw siyang nasa labas ng restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Kapag nakikita niya ako ay nagmamakaawa siya sa akin na bumalik na. Handa na raw siya na lumipat kami kahit sa isang apartment. Pero hindi na niya nabago ang isipan ko. May isang pagkakataon na nagpang-abot sila ni Jimmy. Kahit kay Jimmy ay nagmamakaawa si Marvin na ibalik na raw ako sa kanya. Uminit ang ulo ni Jimmy at nagkasuntukan pa silang dalawa. Dahil sa gulong idinulot ni Marvin ay pinagbawalan na ito ng manager namin na magpunta doon. Kahit sa labas ay bawal ito. Sa pangamba ko na guluhin lalo ako ni Marvin ay nagpalit na ako ng cellphone number. Kapag dinadalaw ko ang anak ko sa bahay ng magulang niya ay sinisigurado ko na wala doon si Marvin. Naiinis kasi ako kapag nagmamakaawa siya sa akin. Hindi ko gusto yung pakiramdam na parang kinukonsensya niya ako sa ganung paraan. Lumipas ang ilang buwan bago ko nasabi na nawala na ng tuluyan si Marvin sa buhay ko. Hindi ko na kasi siya nakikita na nagpupunta pa sa restaurant at kapag nagpupunta ako sa bahay nila para sa anak ko ay umiiwas siya sa akin kapag nandun siya. Siguro ay natanggap na niya na hanggang doon na lamang talaga kami. Tapos na ang kwento ng aming pag-ibig. Dumating na rin ang pinakaasam namin ni Jimmy. Nabuntis ako. Sobrang excited siya kasi magkakaroon na kami ng sariling anak.
Nang manganak ako sa panganay ko kay Jimmy ay muli akong huminto sa pagtatrabaho. Tanging si Jimmy ang kumakayod para sa aming tatlo at napakasaya ko dahil naibibigay niya ang lahat ng aking pangangailangan at maging ng anak namin na isa ring lalaki kagaya ng anak ko kay Marvin. Naging dahilan ang pagkakaroon ko ng anak kay Jimmy sa pagkawala ko ng oras para dalawin ang anak ko kay Marvin. Dahil sa baby pa ang anak ko kay Jimmy ay kailangan ko na nakatutok sa kanya ang aking atensyon. Ang bago kong anak din ang dahilan kung bakit hindi ko maibigay ang pangangailangan ni Jimmy sa kama. Ewan ko ba pero hindi ko pa talaga kayang makipagsiping sa kanya, Papa Dudut. Sa tuwing nais ni Jimmy na may mangyari sa amin ay palagi kong sinasabi na wala akong gana at hindi ko pa kaya. Kapag ganoon ay hindi na ako pinipilit pa ni Jimmy kaya ang naisip ko ay nauunawaan niya ako. Simula ng mga anak ako sa aking pangalawa ay napansin ko ang pagbabago ng ugali ni Jimmy. Madalas ay mainit ang ulo niya sa tuwing uuwi sa apartment. Parang hangin ako sa kanya kung lampasan niya ako. Kahit ang anak namin ay hindi na niya binubuhat. Nung una lang siya malambing sa aming baby. Jimmy, may problema ba sa trabaho niyo? Bakit parang hindi palagi maganda ang timpla mo? Hindi napigil ang tanong ko sa kanya. Hindi sa trabaho ang problema kundi dito sa bahay. Pasinghal niyang sagot. Galit na sinabi sa akin ni Jimmy na wala nang natitira sa sinasahod niya simula nang mabuntis ako. Lalo na nang manganak ako. Lahat daw ay sa akin at sa anak namin napupunta. Nang sabihin ko na dapat lang na ganoon ay sinuntok niya ako sa bunganga kahit karga ko ang aming anak. Pumutok ang labi ko at dumugo. Hindi ko inaasahan na kaya niya palang manakit, Papa Dudut. Huwag ko raw siyang sinasagot dahil siya ang nagpapakain sa akin. Tinakot pa niya ako na kung gugustuhin niya ay pwede niya akong palayasin at hayaan na manirahan sa lansangan. After niya akong saktan ay inamo niya ako. Nagsorry siya sa akin. Hindi niya raw sinasadya na masaktan ako. Sa susunod daw ay huwag ko siyang sasagutin dahil sa lahat ng yon ang ayaw niya. Totoo naman daw na halos wala na siyang natatabing pera para sa sarili kaya mainit ang ulo niya. Inaya kasi siya na mag-inuman na mga katrabaho niya ng araw na yon. Pero hindi siya nakasama dahil wala siyang labis na pera para doon. Ngunit ang paliwanag na yun ni Jimmy ay hindi ko tinanggap. Kahit pa sabihin na mainit ang ulo niya ay hindi maganda ang mood niya, ay hindi yon sapat na dahilan para saktan niya ako. Naniniwala kasi ako na kapag sinaktan ka ng partner mo ng isang beses ay masusundan pa yon ng maraming beses hanggang sa maging normal na lamang para sa kanya ang saktan ka kapag gusto niya. Kaya kagad ako nag-decide na umalis sa apartment ni Jimmy. Naalala ko na kahit na isang beses ay hindi ako nagawang saktan ng pisikal ni Marvin. Kahit na hindi niya naibibigay ang lahat sa akin ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay. Sa takot ko na maulit ang pananakit ni Jimmy ay nag-impake ako ng gamit ko at ng aking anak. Inaasahan ko na pipigilan ako ni Jimmy pero sinabi niya na wala na akong pupuntahan at wala nang tatanggap sa akin kaya alam niya na babalik muli ako sa apartment niya. Nagmamalaki kong sinabi sa kanya na babalik ako kay Marvin at sigurado ako na kahit may bitbit akong anak ay tatanggapin ulit ako ng dati kong partner dahil mahal ako nito. Dumiretso ako sa bahay ni na Marvin kahit madilim na. Pagkatuko ay ang nanay ni Marvin ang nagbukas ng pinto. Nagtaka siya kung bakit naroon ako ng ganong oras. Nakita niya ang dala kong malaking bag at nalaman niya na naglayas ako. Si Marvin, nasan siya? Kailangan ko siyang makausap. Ang sabi ko sa nanay ni Marvin. Tulog na si Marvin, bumalik ka na lang bukas. Malamig niyang tugon. Hindi, babalik na ako dito. Turan ko. Aba Luisa, ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Kung inaakala mo na madali ka lang makakabalik dito ay nagkakamali ka. Nakakapasok ka lang sa pamamahay ko dahil ina ka ng apo ko. Wika niya. Kakausapin ko si Marvin, makikipagbalikan na ako sa kanya. Kaya dito na ulit ako titira, mariing kong sambit. Talagang desperada na ako ng panahon na yon, Papa Dudut, at tama si Jimmy. Wala na akong pupuntahan. Ngunit ayoko nang manatili sa piling ng isang lalaki na alam kong gagawin akong punching bag. Alam ko na suntok sa buwan at tanggapin pa ako sa bahay ni na Marvin pero gusto ko pa rin na magbaka sakali. Sinabi ko pa sa sarili ko na tatanggapin ulit ako ni Marvin kasi ramdam ko na mahal niya pa rin ako.
At kapag nangyari yon ay pagtitiisan ko na lamang ang nanay niya kesa doon ako kay Jimmy na baka araw-arawin ang pananakit sa akin. Habang nasa labas ako ng pinto ay may isang babae na hindi ko kilala ang nakita ko na papalapit sa nanay ni Marvin. Nakita kong lumabas siya sa kwarto kung saan kami dating natutulog ni Marvin. Agad akong kinabahan, Papa Dudut, at ang kaba ko ay naging panlulumo. Mama, sino po yan? Tanong ng babae. Yang ex ni Marvin, pero huwag ka mag-alala kasi aalis na rin yan. Sagot ng nanay ni Marvin habang nakatingin sa akin na para bang nagmamalaki. Sinabi sa akin ng nanay ni Marvin na may bago ng girlfriend si Marvin at kumpara sa akin ay mas boto ito sa babaeng yon. Tumigil na raw ako sa ilusyon kong makakabalik pa ako sa bahay nila dahil iyon ay hanggang pangarap na lamang. Ang sabi pa niya ay makapal daw ang mukha ko dahil matapos kong magpakaligaya, magpakasarap sa piling ng ibang lalaki, ay may lakas ng loob ako na makipagbalikan pa kay Marvin. Umiyak ako nang umalis dahil napagtanto kong kahit ipagsiksikan ko at ipilit ko ang sarili ko kay Marvin ay wala nang silbi pa. May bago na siyang mahal, mali ako ng akala na hindi mawawala ang pagmamahal niya sa akin at kahit na anong oras ay pwede ko siyang balikan. Maling-mali ako doon, Papa Dudut. Labag sa kalooban na bumalik ako sa apartment ni Jimmy. Tinawanan niya ako at sinumpatan. Matapos daw niya akong tanggapin noon kahit meron akong anak kay Marvin ay ganun pa ang igaganti ko sa kanya. Confident si Jimmy na hindi ko siya kayang iwanan. Nanatili ako kay Jimmy kahit may takot na sa aking dibdib. Natakot ako na baka umuwi ulit siya na mainit ang ulo at ako ang pagbuhatan. Pakaramdam ko tuloy ay nasa isang masikip na kahon ako. Hindi ako makagalaw ng maayos. Ingat na ingat ako sa kilos at salita ko kay Jimmy at baka may mali siyang makita sa akin na maging dahilan para muli niya akong saktan. Hindi na rin ako makatulog ng maayos sa gabi, lalo na at katabi ko si Jimmy sa higaan. Talagang may takot na akong nabuo para sa lalaking dati ay inaasam kong makasama sa habang buhay. Dahil sa pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas sa apartment ni Jimmy, ay nag-decide akong bumalik sa bahay ng aking mga magulang, Papa Dudut. Nagbanta si Jimmy na kapag umalis ulit ako sa apartment niya ay hindi na ako makababalik at wala akong makukuhang sustento mula sa kanya para sa anak naming dalawa. Pikit mata kong pinanindigan ng pag-alis. Alam ko na dagdag pampasikip lang kami ng anak ko sa bahay ng aking mga magulang ay hindi ko na yon naisip pa. Niluno ko ang aking pride at bumalik sa bahay namin. Katakot-takot na sermon ang natanggap ko sa kanila, lalo na sa aking nanay. Aniya ay sinira ko na raw ang buhay ko nang dahil sa mga lalaki. Ano na lamang daw ang sasabihin ng mga taong nakakaalam na magkaiba ang ama ng dalawa kong anak. Ihanda ko raw ang sarili ko sa panghuhusga. Sa mga naunang araw lang ako binungangaan ng nanay ko pero nang maka 1 week na kami ng anak ko, ay hindi na rin sila nakatiis na magpakita ng pagmamahal sa kanilang apo. Kinakarga at nilalaro na nila ang anak ko kay Jimmy. Nagbigay din sila sa akin ng pera na pandagdag ng pambili ng gatas at diaper ng aking anak. Ako naman ay naghanap ng trabaho at natanggap ako sa isang restaurant muli. Nakakahiya na aminin pero na-realize ko kung gaano ako katanga. Okay na sana ako kay Marvin noon pero pinagpalit ko siya kay Jimmy kahit hindi ko pa ito lubusan nakilala. Masyado ako nagpadala sa magagandang bagay na ipinakita ni Jimmy noon. Saka ko lang napagtanto na mahal ko pala si Marvin dahil sobra akong nasaktan nang malaman ko na meron na siyang ibang mahal na babae. Papa Dudut, nais ko sana humingi ng payo sa inyo o inyong opinyon sa nangyari sa akin. Ang totoo ay gusto ko pang makipagbalikan kay Marvin pero hindi ko pa siya nakakausap tungkol sa bagay na yon dahil meron na siyang girlfriend sa ngayon. Dapat po ba ako maghintay kay Marvin at umasa na darating ang araw na muli kaming magkakabalikan? Kay Jimmy naman ay wala na akong pakialam dahil wala na akong balak balikan ang kagaya niyang lalaki. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Luisa. Minsan ay dumarating sa buhay ng isang tao na nasisilaw siya sa makikinang na bagay sa pag-aakala na isa itong diamante. Bibitawan niya ang hawak na pilak at ipagpapalit sa inaakalang diamante.
Pero sa huli ay malalaman niya na ito pala ay isang bubog na susugat sa kanya. Nasa huli talaga ang pagsisisi at Luisa, sa sitwasyon mo ngayon ay sabihin na nating mahal mo pa talaga si Marvin. Kung totoong mahal mo talaga siya ay hahayaan mo siyang maging masaya sa babaeng mahal niya sa ngayon. Hindi na kailangan na mag-usap pa tungkol Hindi na kailangan ng pag-uusap tungkol sa inyong dalawa dahil ikaw na ang tumapos ng namamagitan sa inyo noon. Kung meron mang dapat kayong pag-usapan ay ang tungkol sa inyong anak na. Mas mag-focus ka sa anak ninyo dahil sa lahat ay siya ang apektado sa mga nangyayari. Kung hihintayin mo si Marvin ay nasa sayo yan. Pero kagaya ng aking sinabi, may bago nang minamahal si Marvin at baka mauwi lang sa wala ang gagawin mong paghihintay. Tungkol naman kay Jimmy, mas makakabuti siguro na idaan mo sa legal na paraan ang paghingi ng sustento sa kanya. Hindi pwede ang sinasabi nito na walang makukuhang sustento ang anak mo sa kanya dahil baliktarin man ang mundo ay anak niya pa rin ang bata. Sana sa mga susunod na desisyon mo sa buhay ay maging mas matalino ka na, Luisa, at pag-isipan mo ng mabuti at ng libu-libong beses ang iyong desisyon bago mo ito bitawan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang second channel ni Papa Dudut, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.